Isang magandang araw po at umaga ng Martes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Martes sa loob ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At dahil ngayon po ay Martes, ngayon po ay araw ng debosyon sa ating minamahal na santong patron at tagapagtanggol, San Antonio ng Padua. Kaya pagbati po sa mga deboto ni St. Anthony of Padua at sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Sa mga benefactors po namin, naku, maraming salamat po sa mga tulong niyang pinagkakaloob sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos para sa araw na ito, Martes sa loob ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Martes, sa loob ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, pagninilahin natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon pa rin po kay San Marcos. Ito po ay mula sa ika-5 kabanata, mga talata 21 hanggang 43. Isang mahabang pagbasa ng Ebanghelyo na may kinalaman po sa dalawang pagpapagaling na ipinakita at ginawa ng ating Panginoon sa dalawang magkaibang katauhan na mayroong karamdaman. Pinagaling ni Jesus ang babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. At muling binuhay ni Jesus ang namatay dahil sa sakit na anak na babae ng isang synagogue official na si Jairus o si Jairo. Akala ng iba ay namatay na kung kaya't pinaglalamayan na, subalit sinabi ni Jesus, hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. My dear friends, sickness is the great interrupter of life. Ang dami po mga pangarap na hindi nabibigyan ng katuparan dahil sa pagkakasakit. Ang dami mga planong hindi natutuloy dahil sa biglaang pagkakasakit. Because sickness enters without knocking while destroying our dreams and plans for a better future. Marami kang pinaplano, maraming inaasahan, pero hindi nangyayari dahil sa pagkakasakit. That is why it marks our idea of certainty and it diminishes our hope for a better future. In sickness, we can lose a lot of things. In sickness, as in any fight or battle, there are losses, even for the victor. The pain and uncertainty of illness usually amplify the sense of loss experienced by the victim. And among the common feelings of loss are the following. Una po, loss of control. Kapag may sakit ka, ang dami mong hindi kontrolado. Bigla na lang manghihina ang iyong katawan. Kahit gusto mong mamasyal, gusto mong mag-exercise, hindi mo magawa. Because suddenly, biglang nag-iba ang pakiramdam na iyong katawan dahil sa pagkakasakit. Kaya kahit may mga plano ka, hindi mo nagiging kontrolado ang maraming bagay sa sandali na ikaw ay magkaroon ng karamdaman. Suddenly, your car hits an ice slick and you're out of control. Parang ganun no? Hindi mo kontrolado ang maraming bagay sa buhay mo sa sandali ikaw ay humaharap sa isang karamdaman. Lalo na nga po kung hindi basta-basta ang sakit na iyong dinadala. This is the very embarrassing condition of the woman. She had been subject to treatment. She had been subject to bleeding for 12 years at wala siyang magawa.
Sabi nga, halos maubos na ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa halip na gumaling, lalong lumalala. Pangalawa, the loss of identity. Sick people sometimes become defined by their illness. Yung si ganon, yung merong sakit na nakakahawa. Si ganito, yung na-stroke. Si ganito, yung may cancer sa lungs o may cancer sa bituka at marami pang ibang sakit. Na kapag nagkakasakit tayo, we are lost in anonymity except that we are known for our sickness. Yung merong COVID, yung nahawa ng kapitbahay, yung merong AIDS, para bang ang identity natin nakatali nilang sa sakit. And so we begin to lose our identity. Pangatlo, loss of certainty. Why? Because when we get sick, we do not know when we will be get healed. Hindi natin alam kung hanggang kailan aabot ang ating pagkakasakit. O di ba? Noong mga panahong kasagsagan ng pandemic dahil sa COVID-19, ang dami hindi sigurado. Makakasurvive pa kaya? Makakaligtas pa kaya? Ano kaya? Hanggang kailan kaya tayo magtitiis sa ganitong sitwasyon sa ating buhay? Di ba? Ang dami na hindi sigurado sa sandaling nagkakasakit tayo. Pang-apat, loss of place in society. Bakit po? Kapag tayo nagkakasakit, nakukonfine nila ho tayo sa 4 na corners ng ating kwarto. Nawalan tayo ng interaction sa iba. Na para bang hanggang doon na lang tayo, wala tayong ibang magawa. Sickness, most of the time, puts a strain on relationships, on jobs, on hobbies, on families. That is why the sick person feels a better fit in the hospital with other sick people, but not in a healthy world. Para bang hindi sila bagay sa mundo ng mga walang sakit. Bagay ka lang sa isang lugar ng mga nakatira ay puro may karamdaman. At ang panghuli, very obvious, loss of resources. The older woman in the story had spent all that she had. Siya po ay dinudugo for 12 years. Kaya there was a loss of hope. And perhaps the most chilling aspect of this lady's life was that she tried almost everything. Pero sa halip na gumaling, ay lalong lumalala. Kaya hindi lang resources ang naubos. Siguro pati pasensya, naubos na rin. Pati yung kanyang hope ay unti-unti na rin nawawala. Kaya nga, ano ba ang tinuturo sa atin? Una, sinasabi sa atin that when there seems to be no way, in God, we can always find a way. O parang kanta lang po, no? God will make a way when there seems to be no way. Kasi para bang no way na talaga, naubos na lahat. Pero inilagay ng babaeng ito ang kanyang malalim na pagtitiwala sa Diyos. Dahil sa kanyang matapang na pananampalataya, pilit niyang inilapit ang kanyang sarili kay Jesus sa paraang hindi napapansin ng iba, sapagkat kung siya lalantad, hindi niya magagawang makalapit kay Jesus dahil siya ilalayo dahil sa kanyang sakit na nakakahawa. Jairus, his wife, and those with them put their faith in Jesus. Sabi nga ni St. Augustine, faith is to believe what you do not see, and the reward of that faith is to see what you believe. Because if you believe in God, He will open the windows of heaven and pour His blessings upon you. Pero, meron pong tinatawag na the other miracle of the story. And that is the touch of a person in anonymity. Nagawa niyang hipuin si Jesus na hindi napapansin ng karamihan. So, the woman was left in anonymity, and yet, in anonymity, nagawa niyang makalapit kay Jesus dahil sa lakas ng kapangyarihan ng kanyang pananampalataya. And that is, I think, the other miracle that is present here. Hindi niya kinatagpo si Jesus sa lugar ng pagsamba katulad ng simbahan o sinagoga. She met Him on the street. Wala siyang personal and private audience with Jesus. She touched Him in a crowd, in anonymity. She touched Him in faith. Kaya nga, in desperate, believing faith, Jesus stopped. Naramdaman niya eh. Ang dami namang tao doon.
na nakikipagsiksikan. Nahawakan din si Jesus pero hindi niya naramdaman. Pero itong hipo ng babae, sa laylay ng kanyang damit, damang-dama niya. Who touched me? Sabi nga niya. Sabi ng mga alagad, Lord naman, kita niyo namang napakadaming tao, nagsisiksikan na nga para makalapit sa inyo. Tapos sasabihin niyo kung sino ang humipo. Halos nga lahat gusto makahipo sa inyo eh. At sa tingin ko, yun ang pinakamagandang balita sa Ebanghelyo. The touch of a person whose identity is not known. She remained in her anonymity and yet nagawa niyang maramdaman ni Jesus yung kanyang paghaplos. Dahil ito ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya mga kapatid, marami din pumapasok sa simbahan. Marami din humahawak sa larawan ng mga santo. Ang tanong lang nararamdaman kaya ng Diyos ginagawa nating paghaplos sa Kanya kahit sa pamamagitan ng mga larawan na sumasalamin sa Kanya? Sa ating Ebanghelyo, malinaw ang mensahe. Dama ni Jesus ang haplos ng isang taong may matibay at tunay na pananalig. Kaya mga kapatid, in sickness, we can lose a lot. In desperation, human power ends. But the power of God sustains because in limited situations, God is still in control. At ang panghuli, touching God by faith is the key that opens His heart. The woman did that, and so can we. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa patuloy mong pagmamahal sa amin. Sa biyaya ng pagpapagaling sa maraming karamdaman at sa pagpapagaling ng aming kaluluwa higit sa lahat, ng aming pusong may sakit din at sugatan dahil sa aming mga pagsubok sa buhay, sa mga kasalanang nagawa namin, sa iyo at sa aming kapwa. Hilumin mo kami, hipuin mo kami, at hayaan mong hipuin ka rin namin sa tulong ng aming pananampalataya. Ano mang kahiling aming inilalapit sa iyo, nawa kami iyong dinggin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. And let us begin evangelizing at our own homes. Pagpalain po tayo ng mga Panginoon Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.